Sa wakas, nakarating sina Gouko at Chi-Chi sa Kami House. Gayunpaman, medyo nag-aalinlangan si Chi-Chi kung si Master Roshi ba iyon o hindi, kaya inihagis niya ang kanyang talim ng helmet para tingnan kung maiiwasan niya ito. Nararamdaman niya ang pag-atake, ngunit hindi nagtagal upang maiwasan ito. Habang pinapagalitan siya ni Chi-Chi, inilabas ng Turtle Hermit ang kanyang Hermit Club card bilang patunay. Humingi ng paumanhin si Chi-Chi at hinugot ang talim mula sa noo ni Master Roshi. Pagkatapos ay kinausap ni Master Roshi si Gouko ng palihim, at sinabing hahayaan niya silang gamitin ang Bansho Fan kung iset up siya ni Gouko na makipag-date kay Bulma. Sumang-ayon si Gouko, at binanggit din ng Master na huwag sabihin kay Chi-Chi ang tungkol sa deal. Habang hinahanap ang Bansho Fan, binanggit ni Pagong na huling ginamit ito ni Master Roshi bilang placemat. Sinabi ng ermitanyo na itinapon niya ito dahil malagkit ito sa katas na natapon niya dito. Pagkatapos ay nagpa siya si Master Roshi na pumunta mismo sa Fire Mountain upang patayin ang apoy. Pagkatapos tawagin si Baby Gamera, papunta na ang tatlo. Pagdating sa Fire Mountain, nagmamadali ang Ox King para batiin ang kanyang matandang amo, at agad na bumagsak si Master Roshi sa lupa, nahihilo siya sa paikot-ikot na pag-ikot. Matapos pag-alitan ang Ox King dahil sa pagpatay ng mga tao dahil sa kanyang kayamanan sa kanyang kastilyo, humingi ng tawad ang makapangyarihang higante. Samantala, hinila ni Master Roshi sa tabi sina Gouko at Bulma at ipinaliwanag ang deal na ginawa niya kay Gouko. Sa una, galit na galit si Bulma, ngunit itinuro ni Master Roshi na nasa loob pa rin ng kastilyo ang Dragon Ball. Makikipag-date lang si Bulma sa kanya kapag napatay na ng ermitanyo ang apoy. Pagkatapos haburin ang kanyang turtle shell at shirt, sinimulan ni Master Roshi na palakihin kaagad ang kanyang kulot na katawan. Samantala, nakatitig pa rin sina Yamcha at Puar. Pagkatapos gamitin ang kanyang lakas at bigkasin ang pariralang, Kamehameha, inilabas ni Master Roshi ang enerhiya patungo sa kastilyo. Nang matapos ang lahat, bumalik siya sa kanyang normal na sarili, ngunit binanggit ng lahat na kahit patay na ang apoy, nawasak din ang kastilyo. Gayunpaman, mahahanap ni Bulma ang Dragon Ball sa guho. Sinabi ni Master Roshi kay Gouko na ang Kamehameha ay inabot siya ng 50 taon para maging perpekto. Gayunpaman, nagawa ito ni Gouko sa loob ng 50 segundo, at sinira ang capsule car sa proseso. Pagkatapos ay binanggit ni Gouko na hindi ito kasing lakas ng kay Master Roshi. Napatulala si Master Roshi, ngunit pagkatapos banggitin ng Ox King na apo siya ni Lolo Guhan, saglit nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanya. Nang makita ni Bulma na sinira ni Gouko ang sasakyan, nagalit siya, ngunit nag-alok ang Ox King sa grupo ng isang hovercar na gagamitin para sa isang mahusay na trabaho. Gayunpaman, bago umalis sina Gouko, Bulma, at Ulang, pinaalalahanan ni Master Roshi si Bulma tungkol sa deal. Mabilis na hinila ni Bulma si Ulang sa isang tabi at hiniling sa kanya na makipag-date kasama si Roshi bilang kapalit nito. Noong una ay tumanggi si Ulang, ngunit pagkatapos ng ilang kapanipaniwala mula kay Bulma, siya ay nagpaubaya. Nagbago si Ulang sa isang maikli at mabilog na bersyon ng Bulma, na ikinainis niya. Pagkatapos ay nagbago siya sa isang kaparehong bersyon ng Bulma at nakipag-date siya kay Master Roshi. Sa date na ito, na hindi hihigit sa isang lakad, ipinakita ni Ulang na nagpanggap bilang Bulma kay Roshi ang kanyang mga suso, na lubos na nakalulugod sa Master, at ang date ay epektibong natapos. Sa pagmamasid sa malayo, hindi makapaniwala ang tunay na Bulma na ginawa ni Ulang ang ganoong bagay. Sa sandaling ito, nag-usap saglit sina Gouko at Chi-Chi na parehong nagtatanong kung iisipin nila ang isa't isa. Gayunpaman, sa Japanese version, tinanong ni Chi-Chi kung kukunin siya ni Gouko bilang kanyang nobya, na tinanggap naman ni Gouko kung gusto niya, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa kalaunan, lumipad ang grupo, at sumunod sina Yamcha at Puar sa kanilang sariling aircar. Sa sandaling ito, sina Ulang at Bulma ay nagtatalo, habang sina Yamcha at Puar ay sumusunod sa likuran nila. Huminto sila sa isang bayan para lagyan ng gasolina ang hovercar, habang si Bulma ay umalis para mamili. Samantala, ang mga tao sa bayan ay tila takot kay Bulma. Ibinibigay ng may-ari ng gasolinahan ang mga ito ng libre, dahil tila natatakot din siya kay Bulma. Nakahanap si Bulma ng tindahan na nagbebenta ng Dino Capsule, at nakakuha siya ng $100 na halaga ng mga ito ng libre, dahil natatakot ang tindero kay Bulma. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan ng damit at bumili ng mga bagong damit, habang suot pa rin ang mga tainga ng kuneho. Hindi niya namalaya na suot pa rin niya ito, hanggang sa tingnan niya ang sarili sa salamin. Inalis niya ang mga ito, na ikinagulat ng tindero.
Nagtanong ang tindero kung kasama niya ang rabbit mob, at sumagot siya na hindi siya at hindi niya alam kung sino sila. Galit na pinalayas siya ng tindero sa tindahan dahil sa panloloko sa kanya. Sa sandaling ito, wala nang natatakot kay Bulma o nakakapansin man lang ng presensya niya. Samantala, dalawang armadong lalaki na may suot na tainga ng kuneho ang dumating sa bayan at nagsimulang magdulot ng gulo, na nag-iiwan sa mga tao na matakot para sa kanilang kaligtasan. Tinutukoy ng dalawang lalaki ang kanilang sarili bilang, The Rabbit. Mabilis nilang napansin si Bulma at pinagpatuloy ang pagtakot sa kanya dahil siya ay isang bagong babae sa bayan, ngunit siya ay tumanggi sa kanilang mga kalamangan. Nakipaglaban si Goku sa mga lalaki at madaling natalo ang mga ito. Pagkatapos ay tinawag nila ang kanilang master na pumunta sa bayan, na nagpagulo sa mga taong bayan. Ang boss pala ay isang higanteng kuneho na pinangalan ng Monster Carrot. Samantala mula sa malayo, sinubukan ni Yamcha na maalala ang tungkol sa halimaw na kuneho. Biglang tumalon si Monster Carrot na gumawa ng kasunduan at nag-alok na makipagkamay kay Bulma. Pagkatapos ay natatandaan ni Yamcha na ang paghawak ng kuneho ang kanyang sandata. Biglang hinampas ni Bulma ang kanyang kamay. Sa hindi inaasahan, siya ay naging carrot. Naghahanda si Goku sa pagsugod, ngunit nagbanta si Monster Carrot na kakainin niya si Bulma kung susubukan niyang umatake. Inamin ni Goku ang pagkatalo, at si Ulang ay tumakas sakay ang hovercar. Pagkatapos, ang mga kuneho ay nagpatuloy upang bugbugin si Goku. Si Yamcha ay namagitan at pinalabas ang mga tulisan, habang si Puar, na ngayon ay nagbago na, ay kinuha ang carrot mula sa mga kamay ni Monster Carrot. Pagkatapos ay inutusan ni Yamcha si Goku na gamitin ang kanyang power pole para talunin ang Monster Carrot habang hindi niya ito nahahawakan. Samantala, sinundan ng Monster Carrot si Puar. Sa hindi inaasahan, si Puar ay nabangga sa isang poste at nahulog sa lupa, at nabitawan ang carrot. Sina Goku, Yamcha at Monster Carrot ay tumalon lahat para sa carrot, ngunit ginamit ni Goku ang kanyang power pole para ipalayo ang carrot. Iniwasan ni Goku at Yamcha na mahawakan ang Monster Carrot, para maibalik si Bulma. Napansin ng Monster Carrot si Puar at nagbanta na gagawin siyang carrot, ngunit si Puar ay nag-transform bilang Monster Carrot at nagbanta na hawakan siya. Pagkatapos ay ginamit ni Goku ang kanyang power pole para hampasin ang Monster Carrot, at binantaang gagawin niya ito muli kung hindi niya binago si Bulma pabalik sa normal. Ginawa ng Monster Carrot ang sinabi sa kanya, at bumalik sa normal si Bulma. Samantala, tumakas sina Yamcha at Puar sa eksena, habang sinasabi ni Yamcha na mas madaling makasama si Bulma noong siya ay isang carrot. Maya-maya, bumalik si Ulang sa bayan at pinagalitan ni Bulma dahil sa pag-alis. Ngunit nais lamang niya na ilayo ang hovercar para hindi ito manakaw. Nagkomento rin si Ulang na mas maganda si Bulma bilang isang carrot, na lalong ikinagalit niya. Nang nakatali ang mga kuneho, ginamit ni Goku ang kanyang power pole para dalhin sila sa buwan. Pagbalik niya sa Earth, ipinaliwanag niya na kung gagawa ang gang ng mga treat para sa lahat ng bata sa mundo sa loob ng isang buong taon, aakyat siya at ibababa sila. Sa sandaling ito, sina Ulang, Bulma, at Goku ay nakasakay sa kanilang hovercar, papalapit sa huling Dragon Ball. Nang tinanong ni Ulang si Bulma tungkol sa hiling, ibinunyag ni Bulma kay Ulang na nagpaplano siyang hilingin ang isang kasintahan sa Dragon Ball. Nakakairita ito kay Ulang, hindi siya makapaniwala na itinaya niya ang kanyang buhay para lang magkaroon ito ng boyfriend. Kaya iminumungkahi ni Ulang na naisin nila ang kayamanan o kahit na isang bagay na magiging kapaki-pakinabang sa kanilang lahat. Sa likod nila, sinusundan pa rin sila ni Yamcha at Puar, habang si Yamcha ay nasa sabik na halos oras na para gawin niya ang kanyang hiling. Sa hindi inaasahan, may nagmamasid din sa kanila. Sa Pilaf's Castle, binantaan ni Emperor Pilaf si Mai na ayusin ang kanyang Dragon Ball Raider ng mabilis, kung hindi, ipapakain siya sa mga alligator. Inaakit at nakipag-usap si Mai tungkol sa pagkain kay Pilaf para makaabala sa kanya, ginagawang hindi siya makabilang para bigyan siya ng mas maraming oras para ayusin ang radar. Nakakita siya ng Dragon Ball sa kastilyo at sinusunod ni Shu ang mga direksyon na ibinibigay niya sa kanya. Nang mahanap ni Shu ang Dragon Ball, hinampas siya ni Pilaf sa ulo at sinabing iyon ang mayroon na sila, ang literal na nasa likuran nila. Pagkatapos, isang robot bird ang nagpaalam kay Pilaf na, ang natitirang anim ay papunta na sa kanya. Kaya ipinadala niya sina Shu at Mai para kunin sila. Habang dumadaan pa rin sina Goku, Bulma, at Ulang sa Diablo Desert, sinabi ni Mai kay Shu, na nakatayo sa ibabaw ng kabute, sa pamamagitan ng radyo na papunta sila sa kanyang direksyon.
Biglang inihinto ni Ulang ang hovercar at sinabihan si Bulma na baguhin ang kanyang hiling, na humantong sa isa pang pagtatalo. Si Shu, na nasa isang pilaf machine, ay sinira ang hovercar at ninakaw ang case ni Bulma, na mayroong lahat ng Dragon Ball at kanyang Dino Caps. Si Goku ay agad na sumunod upang bawiin ang Dragon Balls. Pagkatapos si Shu at Mai ay bumalik sa Pilaf's Castle. Pagdating ni Goku, nakita niya ang robot suit ni Shu na ginamit sa gitna ng disyerto. Iniisip ni Goku na ito ay isang tao at inaatake ito. Biglang bumagsak ang robot, kaya inakala niyang patay na ito at bumalik upang muling samahan sina Bulma at Ulang. Nang malaman ni Bulma na hindi nakuha ni Goku ang Dragon Ball, siya ay nanlumo at umiyak. Pinasaya ni Goku si Bulma sa pagsasabing hindi nila nakuha ang kanyang Dragon Ball na daladala niya. Pagkatapos ay gumawa si Yamcha ng isang matapang na desisyon at nag-aalok sa kanila ng pagsakay papunta sa Dragon Balls. Sa kanilang paglalakbay, sinabihan ni Bulma si Yamcha na ipikit ang kanyang mga mata, na ikinalito at natakot sa kanya dahil iniisip niyang baka gusto niya itong halikan. Gayunpaman, gusto lang ni Bulma na suriin ang kanyang Dragon Radar para matiyak na nasa tamang landas sila. Pagkatapos gawin ito, sinabi ni Bulma kay Yamcha na maaari niyang buksan ang kanyang mga mata. Bahagyang nabigo, sinabi ni Yamcha na, walang nangyari, na maaaring nagpahiwatig na talagang gusto niyang halikan siya nito. Lumapit sila sa kastilyo ni Emperor Pilaf, at masaya si Emperor Pilaf na sa wakas ay mapapasa kanya na ang lahat ng 7 Dragon Ball. Nagpasya siyang ilagay ang lahat sa isang bitag. Habang papasok na ang grupo ni Goku, biglang na-activate ang bitag, at ang mga haligi ay bumaril mula sa lupa sa pagtatangkang durugin ang mga ito. Halos madurog si Bulma nang abala si Goku, ngunit hiniligtas siya ni Yamcha. Dahil nabigo ang unang bitag ni Emperor Pilaf, naglagay siya ng pader sa paligid nila, na nahuhuli ang ating mga bayani. Sinabi ni Bulma na natatakot siya at humawak kay Yamcha, na mas lalong ikinatakot din niya. Si Emperor Pilaf ay mayroon na ngayong 6 sa 7 Dragon Ball. Nang hindi alam na nasa kay Goku ang 4-star Dragon Ball, ipinadala ni Emperor Pilaf si Mai at Shu para hanapin ang Dragon Ball sa hovercar para sa ika-7 Dragon Ball. Habang sinusubukan ni Goku at Yamcha na sumuntok para makalabas sa kanilang kulungan, sa lalong madaling panahon ay nalaman nilang sila ay binabantayan, walang iba kundi si Emperor Pilaf mismo. Pagkatapos ay pinagtatawanan ni Bulma si Emperor Pilaf, kaya siya ay hinawakan ng isa sa kanyang mga kuko ng makina. Para sa paggawa na iyon ay bibigyan ni Emperor Pilaf si Bulma ng isang bagay na kilala bilang, ang paggamot. Sinusubukang gawin itong nakakatakot, hinipan niya ng halik si Bulma, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay itinapon siya pabalik sa kanyang kulungan kasama ang iba pa. Pagkatapos ay nagpa siya si Emperor Pilaf na lagyan ng gas ang mga ito na tinatawag na Yellow Number 3. Pagkatapos, lumakad siya sa kanilang kulungan at naging biktima ng sarili niyang plano. Pumasok sina Mai at Shu, may mga gas mask, at kinuha kay Goku ang panghuling Dragon Ball. Hindi nagtagal pagkatapos nilang kunin ang Dragon Ball, nagising si Emperor Pilaf. Nang magising si Bulma, nakita niya na nakuha na kay Goku ang kanyang Dragon Ball. Agad niyang ginising si Goku, habang lumabas si Emperor Pilaf at ang kanyang mga alipors para ipatawag si Shenron. Walang isip, iniwan nilang bukas ang pinto ng kulungan, na nagpapahintulot sa Dragon Ball Gang na makatakas. Hindi nagtagal, nakasalubong ng mga bayani si Emperor Pilaf. Sinimulan nilang habulin si Emperor Pilaf, ngunit pagkatapos ay pumasok sila sa isang higanteng pinball machine. Tumakbo sila mula sa isang higanteng pinball ng ilang sandali at sa huli ay bumalik sila sa parehong lugar kung saan sila nagsimula. Pagkatapos ay ginamit ni Goku ang Kamehameha sa pader, ngunit gumawa lang siya ng isang maliit na butas. Agad na sinabihan ni Yamcha si Puar na maging paniki at kunin ang isa sa mga Dragon Ball. Pagkatapos ay inutusan ni Bulma si Ulang na maging paniki at tulungan si Puar, na ginawa niya din. Sa sandaling ito, ipinatawag na ngayon ni Emperor Pilaf ang Dragon. Dahil napatawag, ang Eternal Dragon na si Shenron ay naghihintay na ngayon para sa isang hiling. Masyadong kinakabahan si Emperor Pilaf na humarap sa Dragon para gawin ang kanyang hiling na maging pinuno ng mundo. Samantala, si Goku ay patuloy na gumamit ng Kamehameha Wave para makatakas sila sa kulungan. Habang iniisip na ni Emperor Pilaf ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang nilalang at maging pinuno ng mundo, bigla, si Ulang ay nagmamadaling pumunta sa Eternal Dragon at hiniling ang pinakakomportableng pares ng damit na panloob, para maiwasan ang paghiling ni Pilaf sa huling segundo. Sa huli, ang mga Dragon Ball ay nagiging bato, at nakakalat sa buong mundo, na hindi na matagpuan ng isa pang taon.
Nakakainis ito kay Goko dahil nawala na ang dating pag-aari ng kanyang lolo. Isang galit na Pilaf ang nagutos sa kanyang mga alipors na patayin si Goko at ang kanyang mga kaibigan, at sabi niya, gusto ko ang baboy na yan para sa aking hapunan. Kaya si Shu ay tumawag ng maraming mga aso para salakayin sila. Sina Yamcha at Goko ay lumalaban sa mga aso, ngunit pagkatapos, si Goko, na naubos na ang kanyang lakas mula sa paggamit ng Kamehameha ay hindi na makagalaw, at sina Shu at Mai ay tumalon at nahuli ang grupo. Ang grupo ay napunta sa isa pang bilangguan. Sa pagkakataong ito ay 3 solidong talampakan ng bakal para sa anumang mga plano sa pagtakas. Plano ni Emperor Pilaf na iprito sila sa umaga sa araw. Kabilugan ng buwan na, at sinabi ni Goko sa kanila na lalabas ang isang kakilakilabot na halimaw sa kabilugan ng buwan, at minsan ay tinapakan nito ang kanyang lolo Gohan. Kahit na ang iba ay hindi sigurado na totoo ang kanyang kwento, sinabi nila kay Goko na huwag tumingin sa buwan, ngunit agad niyang tinitigan ito. Sa una, tila walang nangyari, ngunit pagkatapos ay nag-transform siya sa isang makapangyarihang hayop, na pinalaya sila sa kanilang bilangguan sa isang mapang wasak na pag-aalsa. Si Goko, na naging isang dakilang unggoy pagkatapos niyang tingnan ang kabilugan ng buwan, ay lumabas sa kulungan ni Emperor Pilaf at sinimulang sirain ang kastilyo ni Pilaf. Sina Pilaf, Shu, at Mai, na lahat ay natutulog sa oras na iyon, nagising at napagtanto na may sumisira sa Pilaf's castle. Nagalit si Pilaf at sinabihan sina Shu at Mai na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Si Shu at Mai ay nakapajama lamang at walang pagpipilian kundi magtapon ng mga bagay na nasa kwarto sa higanteng unggoy, tulad ng mga unan at tsinelas. Malinaw naman, wala itong epekto sa halimaw. Ang unggoy pagkatapos ay patuloy na sinisira ang kastilyo at hinahabol ang 3. Agad silang tumungo sa isang eroplano kung saan sila tumakas mula sa kastilyo. Sina Yamcha, Ulang, Puar, at Bulma ay lahat ay sumusubok na tumakas mula sa kastilyo, ngunit si Bulma ay natumba at nasprain ang kanyang bukong-bukong. Dahil hindi sapat ang lakas ni Ulang at Puar para tulungan siyang makatayo, kailangan ni Yamcha na lampasan ang kanyang takot sa mga babae at tulungan si Bulma na makatakas sa kaligtasan. Siya ay lubos na nagpapasalamat para dito. Samantala, galit sa pagkawasak ng kanyang kastilyo, sinabihan ni Pilaf si Mai na bumalik. Ang kanilang eroplano ay nagsimulang barilin si Goko, ngunit tila walang epekto sa kanya. Sa hindi inaasahan, ang kanilang eroplano ay naglabas ng isang heat-seeking missile at pinatumba ang dakilang unggoy na si Goko. Naniniwala ang lahat na talagang patay na si Goko, at nagsimulang tumalon-talon si Pilaf sa kanyang buntot. Pagkatapos ay napagtanto ni Shu at Mai na ang mga kamay ng unggoy ay nagsisimula ng gumalaw at sila ay nangangamba sa takot. Biglang nagising ang dakilang unggoy na si Goko at hinabol si Emperor Pilaf at ang kanyang 2 alipors, na pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kanilang eroplano at sinubukang tumakas. Lumipad sila, ngunit ibinato ni Goko ang isang tore sa eroplano, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Sa hindi inaasahan, natagpuan ni Yamcha si Bulma na natigil sa ilalim ng isa pang tore ng kastilyo ni Pilaf. Itinaas ni Yamcha ang tore para palabasin si Bulma, ngunit muli silang hinabol ni Goko. Binuhat ni Goko si Bulma, kaya sumigaw siya hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sinimulan siyang dilaan ni Goko, na tila may balak na kainin siya. Pagkatapos ay binanggit ni Puar na ang mahinang punto ni Goko ay ang kanyang buntot, kaya ginamit ni Yamcha ang kanyang kapangyarihan ng Wolf Fang Fist, para basagin ang kastilyo at gumawa ng espada mula sa bato, at sinubukan niyang putulin ang buntot ni Goko. Sa hindi inaasahan, ito ay walang epekto, at ang espada ay nadurog dahil hindi ito matalas upang putulin ang buntot. Pagkatapos ay hinawakan ni Yamcha ang buntot ni Goko, kaya tinulungan siya ni Ulang, habang si Puar ay naging isang gunting at pinutol ito. Sa wakas, ibinaba ni Goko si Bulma at lumiit pabalik sa kanyang normal na anyo, kung saan siya ay hubad at walang malay. Nalungkot si Pilaf sa kanyang kastilyo, at inutusan niya sina Mai at Shu na barilin silang lahat. Pagkatapos ay tumakbo si Pilaf sa kabilang direksyon, at nang makita ito ni Shu at Mai, nagpa siya silang tumakas kasama si Pilaf. Kinaumagahan, walang maalala si Goko tungkol sa kanyang pagbabago noong nakaraang gabi, kaya sumang-ayon ang iba sa grupo na huwag sabihin sa kanya ang tungkol dito, at ang katotohanang malamang na siya ang halimaw na pumatay sa kanyang lolo Gohan. Pagkatapos ay nalaman ni Goko na ang kanyang buntot ay nawala, at ipinapalagay na ito ay tumakas at ibinigay ang pantalon ni Ulang upang takpan. Pagkatapos, bumalik si Goko sa mga guho ng kastilyo ni Pilaf para kunin ang kanyang power pole.
Galit ngayon si Bulma na hindi siya nakakuha ng kasintahan, at galit din si Yamcha dahil mapapahiya pa rin siya sa mga babae sa loob ng isang taon, ngunit pagkatapos ay nagkatinginan sila at tuwang-tuwang nagpa siya na maging magkasintahan. Sa pagbabalik ni Goku, binigay sa kanya ni Bulma ang kanyang Dragon Radar para makuha niya ang Dragon Ball ng kanyang lolo sa isang taon kapag bumalik sila sa normal. Nagpasya silang maghiwalay ng landas, plano ni Bulma at Yamcha na bumalik sa lungsod kasama sina Puar at Ulang. Pagkatapos ay kumuha si Yamcha ng isang jet capsule at umalis kasama ng iba. Pagkatapos ay sumakay si Goku sa kanyang Flying Nimbus at nagsimulang magtungo sa isla ni Master Roshi para sa pagsasanay, at kumaway siya habang nagpapaalam kina Bulma, Yamcha, Ulang, at Puar. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.